Stop tayo dito. So, makikita nyo po, ito na po yung na-input natin. Yan po. Then, rarun lang po natin siya. So, ito po, may kita po natin sa ating menu display. Meron po tayong choices na A, calculator, B, for odd or even, sa C, highest or lowest number, and D, for leap year. So, enter lang po tayo dito ng choice. Big letter A. Enter. So, ayan po. Dumirekta po siya dito sa may calculator. So, first, again lang po natin yung example ni ma'am. Which is 100, yung first number. Second number is equals to 10. Yan. So, dito po, may kita po natin na yung pag-output po ng 110 when it comes to the sum of 110 is equals to 110. The difference of 110 is equals to 90. The product of 110 is 1,000. And the quotient of 110 is equals to 10. So, dito po siya nangyari. Pag sinabi po natin sum is, pag-a-addin lang po natin si num 1 and si num 2. When it comes to difference naman po, ipagma-minus or gagamitan po natin ng subtraction yung num 1 and num 2. When it comes naman po sa the product is, gagamitan po natin siya ng multiplication. And dito po, gumamit po tayo ng if and else statement, saka po ng break para po ma-stop po yung conditional statement niya doon. So, gumamit po tayo dito ng if, kasi po, gagamit po tayo dito ng quotient, which is yung pagde-divide nga po sa num 1 and sa num 2, which is equals to 10. So, may kita po natin dito sa enter your choice, gumamit po tayo ng uppercase na letter A. Pero dito po sa may kita po natin sa code natin, may kita po natin yung sa ilalim ng switch choice, sa ilalim po niya may kita po natin yung case na uppercase na A and lowercase na A. Ang ibig sabihin po niyan is pwede nating ma-input si A, either uppercase or lowercase, kasi po magiging same lang din po sila ng magiging output. So, example po is small letter A. Yan. Calculator. So, enter po tayo ng first number. Gaya lang po natin. Yan. 100. Second number is 10. So, may kita po natin dito. Same lang po ng naging kalabasan yung uppercase and lowercase na letter A. So, dito naman po sa may kita po natin dito sa ating include IOStream. Siya po yung yung include directive. Tapos ito naman pong using namespace std. Siya naman po yung yung declaration po natin. And when it comes naman po dito sa int main, ito na po ang ating main function. So, ito naman pong char choice, int num1, num2, num3, tapos year. Ito naman po yung variable declarations po natin. So, ito pong si choice is ginamit po natin para po ma-store yung menu selection ni user. So, ibig sabihin po itong num1, num2, num3, tapos year is ginagamit po ni user to store the year for the leap year check, which is mangyayari pa po sa letter D. So, continue lang po natin. Enter naman po natin si uppercase B. Yan, which is mapupunta po tayo sa odd or even. So, dito po sa example po ninyo, sa output number 2, kailangan po natin mapalabas si number 88. So, type lang po natin 88. Yan. Yan. So, ang
lalabas po ang mag-output po kay number 88 since 88 nga po siya, ang mag-output sa kanya is 88 is an even number which is correct. So, continuous lang po tayo since alam naman na po natin na ang uppercase and lowercase is pwedeng mangyari since kasali po sa pag-input ng code natin ang uppercase and lowercase na B. Yan. Enter your choice. Punta naman po tayo sa letter C, which is highest or lowest number. Session ended, please run the code again. So, run na lang po natin siya ulit. Dahil nag-stop tayo sa C, continuous lang natin. Yan. So, dito po, kailangan po natin mag-input ng tatlong number. Sa first number, we have 56 according to the example of Ma'am Leba na gusto niyang ma-input na output. 6. Second number is 65. Then, the third number is 60. So, sa tatlo po na ito, kailangan po niyang mapalabas kung alin ang highest number sa tatlo na to. So, yan. Yan. Ang output po ng letter C is 65 is the highest number, which is true. Then, ano na po tayo sa leap year? Click lang letter D. Leap year. Then, according dito sa output number 4, kailangan natin ma-enter si 2024. Yan. 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 So, ang naging output po niya is 2024 is a leap year. Then, sa output number 5 naman po, meron po tayong isang hinahanap ni ma'am na output which is kailangan natin mapalabas si letter E even though wala po siya dito sa menu display natin. So, ang dapat po na lumabas dito or ang mag-output is invalid input. So, click lang natin ang E. Yan. So, as we can see po, dito po sa pagka-enter po natin ng letter E, ang lumabas po is invalid input. Bakit? Kasi, pag tignan po natin siya dito, meron po tayo ditong code na default. Which is, ang pinaprocess ni default na output is invalid input. Kasi po, mula naman po sa menu display natin si letter E, kung kaya't ang naging output is invalid input. Yun lang po.